Hi guys, another day, another vlog. Maaga nga akong gumising yan para magluto dahil maaga nga pasok na ate Samantha at ng kanyang papa. Ayan, at hindi nga nakapaghugas ng plato kagabi kaya ayan, hugasan ko na muna. Sobrang hirap nga sa akin ang gumising ng maaga, pero no choice kasi nga wala naman ako ibang aasahan. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, gigising ako ng maaga, haha. At kapag maliliit pa ang iyong mga anak, wala ka pa magiging katuwang sa mga gawaing bahay. Si Ate Isang nga kasi laging busy sa school. Lalo na graduating na siya ngayong taon ng elementary at mag-high school na nga siya. Kaya minsan hinahayaan ko na lang siya hindi tumulong ng gawaing bahay hanggat kaya ko pa. Pero hindi ko nga rin maiwasan minsan na ma-stress. Pero ganun nga talaga. Kaya sabi ko nga wala naman tayo ibang maasahan sa bahay na iba para kumilos. Kaya tiis na lang muna hanggat maliliit pa sila. Sure nga naman ako at babawi naman tong mga to pag malalaki na sila. Na kaya na nilang alagaan ang kanilang mga sarili. Ayan nga at nagplansya na nga ako ng uniform niya dyan. Bale dinadalawang suot nga pala ni Ate Sam yung uniform niya. Buti na nga lang at maingat siya sa damit. Pagtingin ko nga ay malinis pa nga ito. Ewan ko ba pagdating sa uniform, gusto ko talaga laging nakaplansya para mas maganda tingnan. Pasensya na kayo guys, medyo pause nga palang boses ko ngayon dahil sa kakakanta ko yan, haha. Ayan, natatapos na nga ang damit. Ang palda naman niya ang susunod kong plansyahin. Ganon din guys sa palda, gusto ko talaga napaplansya ko ng maayos para maganda tingnan. Ang pangit kasi tingnan kapag lukot-lukot siya at parang medyo bacon. Kaya tsinatsaga ko talaga hanggat kaya akong plansyahin, may time ako paplansyahin ko talaga yan. Ayan, at nasa likod ko nga ang papa niya, tapos nang kumain. Hindi ko na nga siya naipaghain at napagtimpla ng kape kasi nga busy din ako. Kaya ayan, nagsarili na lang siya na kumain. Pero sanay nga yan siya na inaasikas. Pero dahil nga at busy ako, kaya yan, no choice na siya. Asikasuhin na lang yung sarili niya. At ang madali na nga siya dyan kasi nga 5 dapat makaalis na siya. At babiyahe pa nga siya. Habang nagplansya nga ako ay panisigaw ako kay Ate Sam kasi nga naliligo pa siya. Ang bagal niya. Sa kanya at magsanay siya ng mabilis na kilos para di siya malilate. Mahinhin talaga kumilos ang bata na ito. Hindi ko nga namalayan na tapos na pala siya maligo. Medyo natakot nga ako dyan kasi biglang may sumilip. At mabilis lang. Siya pala yun, bata na to talaga, tinatakot pa. Biglang sumilip sa likuran ko. Ayan, at sabi ko nga magbihis na siya. Habang nagbibihis siya, sabi ko umarap siya at bibidyo ko siya. At sinabihan ko nga siya na medyo bilisan ng kilos niya. Tatawa-tawa nga lang siya kasi nga maaga pa nga. Para ka ng Maria Clara. At may pasayaw-sayaw pa siya dyan. Matuto ka magbilis-bilis ng kilos din. Para ano? Ayan nga at pinagsabihan ko nga siya na bilis-bilisan naman ang kilos niya para di siya malate. Pero tatawa-tawa pa siya dyan. At ayan nga, sasayaw-sayaw pa yan. O, diba? Sinayawan lang ako. Ayan, at nagitimpla na nga ako ng kape. Sarap talaga ng kape sa umaga. Pantanggal talaga ng antok. Para ganaan, kumilos. With matching tinapay. Yung binili ko kahapon ng hapon, may natira pa. Ayun na nga at kumakain na nga si Ate Sam. At panaylapit nga ni Sky. Ang ulam pala niya ay yung pritong isda kagabi at nagdagdag na lang ako ng pritong itlog. Ayun na nag-toothbrush na nga siya. Ayun si Sky. At si San, nagugutom na, wala pang kain. Dito ka lang sa bahay. Ayan. Dito ka lang mag-ano. At nagpabango na nga siya. Ay, maayos yung buhok mo. Ay, reklamo. Huwag yung pansuklay mo, Sam. Wala eh. Nandyan Hi nga. guys, welcome to Mompira. Ayan nga at paalis na si Ate Sam. Hindi ko na pala siya guys sinahatid kasi dumadaan pa siya sa classmate niya. Hanggang dito na nga lang pala guys. Thank you. Bye bye.